So, hello everyone! Welcome back to another episode of our podcast with a title Eco-Friendly Home Mindful Consumption. So, today we are recapping our discussion on eco-friendly shopping habits. But before that, let me introduce myself. I am your host, Carla, together with my co-hosts, Angel, Abby, and May. So, before we dive in, we want to say thank you to everyone who's been looking forward to this episode. We also want to apologize for being unable to meet in person to make this podcast together due to the heat index. Luckily, we have technology that allows us to connect and share our ideas with you remotely. So, let's make the most of it and get into the good stuff. So, last time we talked about eco-friendly shopping, right? So, first is buy only what you need. Important na iwasan natin yung impulsive buying and tanungin yung sarili kung kailangan mo ba talaga yung item na yun. So, ikaw ba Carla? Do you have any additional? So, ayun nga, no, diba yung pinag-aralan natin nakaraan sa another episode, yung kailangan lang natin bilhin yung mga dapat lang natin unahin. So, dito kailangan mangibago yung needs natin bago yung wants. Ayan. Yes, true yan. So, yes. Next, go for quality over quantity. So, dito, mas better mag-invest sa mga matibay na product para mas tumagal. Ikaw ba, Angel? Do you agree with this? Yes, I agree. So, kapag bibili tayo ng products or kahit ano, doon tayo titingin sa quality, hindi doon sa kung gaano karami kasi hindi natin malalaman if kung yung marami na yon is maganda ba yung quality niya and kung magtatagal siya. Yes, totoo. Tama. True yan. So, next, support local and small businesses. So, dapat i-promote din natin yung eco-friendly and sustainable practices while supporting local entrepreneurs. And next, bring your eco bag. So, dito kailangan bawasan natin syempre yung mga plastic waste using the reusable bags. So, Oo, any yes. thoughts, Carla? Yan. Totoo yan, no? Example niyan yung kung familiar kayo sa Osave o kayo sa mga dali, yung mga bilihan ng, kadalasan binibilan ng mga entrepreneur o yung mga tindera na mayroong mga sari-sari store. So, doon sa mga shop na yon, sa mga market na yon, hindi uso sa kanila yung plastic. So, kailangan talaga doon is self-service ka or magdadala ka ng sarili mo na bag. So, that's one of the example of eco-friendly and sustainable practices. Okay. So, yun. Then, lastly, try thrifting. So, di ba pwede tayo mag-explore sa mga ukay-ukay or yung mga second-hand shopping para sa unique and affordable yung mga items. So, what about you, May? Yes, pwede tayong mag-explore or maghanap pa sa iba. Hindi lang naman kasi puro sa mga malls tayo nakakahanap, di ba, ng mga sinusuot natin. So, meron din naman tayo mga ukay or mga second-hand shop. So, minsan, di ba, mas nakakahanap pa tayo, nakakabili pa tayo ng mga susuotin natin dun sa mga ukay kaysa dun sa mga malls na branded. Right, guys? Yes, Yes. totoo. Yes. And we also share some personal tips on how to shop sustainably. And eto yon, like setting a budget and sticking to it para naman hindi tayo mag-over-budget, especially kapag nagtitipid tayo or trinatrack natin yung mga expenses. And then, posting before buying and asking yourself if kailangan mo ba talaga yung item na yun. Importante to kasi, gaya na rin ang sabi ni Abby kanina, iwasan natin yung impulsive buying. Kasi dito, hindi natin matatrack yung expenses natin and maaring hindi natin magbili yung mga kailangan natin kesa dun sa gusto
Okay, so very helpful ng ating topic last time, no? And it's very relatable to us. Yes, true yan. Pero maiba naman tayo, guys. Kumusta kayo? So, ayun. Okay naman. Thanks for asking. Just had good time this afternoon. We, okay ka lang ba talaga? Oo naman, of course. Okay ako. Ano naman kayo? Ko ito, okay naman. Pero sobrang init lately, no? Kaya guys, stay hydrated. Ako naman, medyo okay na. Although I'm still recovering naman sa mga busy weeks ko kasi alam mo na, puro mga schoolworks. Totoo. So, mabuti naman at okay lang kayong lahat, no? So, since we're energized and ready for our next topic, let's add a more informative discussion about eco-friendly living. So, let's dive in. Okay, now, so let's proceed with our segment number 1, which is introducing eco-friendly living. So, let's begin with a question. So, how do you guys practice eco-friendly living at home? Or what habits or practices do you follow to reduce your environmental footprint and protect the environment? Okay, simulan natin sa iyo, no, Abby. Ikaw, Abby. So, ako, I'm trying to reduce my waste by using reusable bags. Yung mga eco bags, kung familiar kayo doon. So, yung mga eco bags, di ba, yun yung mga ginagamit kapag namimili tayo or namimili yung iba nating mga kasamahan sa bahay. So, di ba, yun yung eco bags. Sobrang familiar na yung karamihan doon. So, hindi lang naman ako yung nakakaalam about sa paggamit ng eco bags. So, how about you, May? Ayan, tama. Ako alam ko rin yung eco bag kasi yung mother ko tuwing namalengke siya, yun yung gamit niya, yung eco bag. So for me, mas okay or maganda sa akin na yun yung ginagamit ng mother ko pang pamalengke kasi nga instead of plastic, mas ginagamit niya yung eco bag. And alam naman natin na eco-friendly yung eco bag na yun. Right, guys? Yes, I agree with you. And kami naman dito sa bahay, we've been focusing on sustainable kitchen practices. Like yung mga tirang pagkain, alam niyo yung mga leftover food. Kapag hindi namin siya nauubos, at okay pa siya, nilalagay muna namin siya sa ref. And then, iinitin na lang ulit kapag gusto na namin kainin. Okay. O kami din dito sa bahay, ginagawa rin namin siya. Pero pag if ever na hindi na, syempre, pwede yung pagkain, papakain na natin siya sa mga dogs para magpakinabangan din. Ayun. Ayan, lately, I have been reducing the use of electricity. Like, for example, sa umaga, I don't usually use lights to save energy and syempre, pera na din. I agree din with that na okay and importante din yung pag-reduce ng electricity, especially ngayon na sobrang taas na talaga maningil ng kuryente. True. Ayan. Super. And same, lalo kami, ang daming fan na ginagamit dito sa bahay. Kasi sobrang init, as in super init talaga ngayon. Ramdam nyo naman siguro yung init. Dami na nga nakaka-cancel na mga pasok, ganyan. Then, mas nakaka-reduce ng electricity yung clip fan na gamit sa bahay namin. Okay, so that's good to hear, no, from you guys. So me too, I also practice eco-friendly living by recycling plastic bottles na pwede pang gawing paso. Alam nyo naman, my lola and I love plants. So share ko lang din kasi yung lola ko, 'di ba, may mga plants siya dito sa bahay namin. And she have different kinds of pot or yung mga paso. But of course, karamihan sa mga gamit ni lola is made of plastic. So halimbawa, yung mga plastic bottles, 'di ba, yung mga Wilkins ganon, ginagawa namin siya as substitute, and in that way kasi na-recycle yung mga bottles kaysa itapon lang siya o kaya sunugin na posibleng mga apekto rin sa environment natin. True yan. Mas better talaga gumagamit ng mga materials na
talagang alam natin na sobrang laki yung pakinabang niya, di ba? Yes, totoo. So, let's start with the segment 3. Practical tips for every Filipino household. So, ngayon, bigyan natin ng real talk yung mga listener natin. Like, anong mga practical tips para makapagsimula sa eco-living? Kahit maliit lang. So, I will give example. So, when it comes to water, kapag nagsisipilyo tayo or naghihilamos, huwag natin hayaan na tuloy-tuloy lang yung gripo na nakabukas. So, di ba, sobrang aksayado yun. Kasi, Yes. kung nag-toothbrush tayo, hindi naman kailangan yung water is direct sa bibig natin, hindi naman ganun mag-toothbrush. And pag naghihilamos naman, kailangan magsabon muna, tsaka ka magbanlaw para makatipid sa tubig. And pwede gumamit ng tabo or timba, especially sa pagligo, di ba? Instead of shower, gamitin natin yung tabo and yung timba para makatipid sa tubig, lalo na kung may water shortage sa lugar niyo. Kumbaga, classic Pinoy tipid move ba? Ganon. True. Totoo yan. And sa akin naman, ang tips lang is start with a reusable na mga gamit such as tote bags, stainless straw, or even yung mga containers. Ano lang to, small step lang to, like iwasan mo yung paggamit na din ng plastic, so eco-friendly na siya, di ba? And then makakasave ka pa doon ng money kasi yung tote bag, pwede mo siyang magamit anytime, and then mahaba yung life span niya, yung ganun. And then yung stainless straw naman is maganda siyang gamitin instead dun sa plastic na yung plastic kasi once na magamit mo hindi na siya pwedeng i-reuse kasi kakapitan na siya ng bacteria, and then yung iba naman is nayuyuping na yung plastic dun kapag ka-plastic straw yung gamit natin. And kung stainless straw naman siya, hugasan lang natin and then tatabi natin, pwede na natin siya ulit gamitin next time. And then doon naman sa mga old containers, dito pwede natin silang pag-imbakan. Gaya na rin ng sinabi ni Abby, pwede tayo ditong mag-imbak na rin ng water. Especially, di ba, dito sa Bulacan is yung water shortage talaga is karamihan na talagang nangyayari dito. So, ito is environmental friendly and hindi siya ganun ka-pricey. So, okay talaga siyang gawin. Ayan, if may renovation plans naman, we can consider naman yung solar panels when it comes to electricity or yung mga rainwater collection naman. So, pwedeng gamitin yon, for example, sa paglilinis ng sasakyan, di ba? So, pero kung wala naman budget pa, we can, pwede naman yung LED lights or yung mga isolated curtain. So, malaking impact na rin yun. Okay. So, yung sa akin naman siguro yung grow your own food. So, in here, no, we can start a small garden or plant some herbs to reduce reliance. So, dito kasi sa amin, so medyo malaki kasi yung space namin sa likod ng bahay, no. So, ang ginawa ng lolo ko is nagtanim siya ng mga talong, ganon, kamatis, which is very helpful talaga kasi mas nagiging convenient siya, and naiwasan na rin natin bumili pa sa mga public market, which is ginagamitan ng public transportation, diba? Kasi di ka naman makakarating doon, especially kung malayo sa inyo yung palengke or yung bilihan. So, speaking of transportation, no, mas nagiging convenient din yung pagtatanim na lang sa bahay at magiging mindful tayo pagdating sa pagko-consume ng energy, and we can consider na lang walking or biking instead of driving para hindi na rin aksayado sa gasolina. Ayun. Tama. That's correct. And sa kitchen tips naman, composting is life. So, less food waste plus may fertilizer ka na for your plants. And dito na rin makaka-help tayo to reduce yung mga waste kasi pwede natin siyang i-transform to fertilizer or yung organic fertilizer.
So, makaka-help na tayo na i-reduce yung waste and then makaka-create pa tayo ng valuable resources, which is yung fertilizer. Yes, totoo. Grabe no, ang dami ko na sa mga ideas and experiences. Sana kayo din. Trueness. So, diba? Sobrang hands-on pa natin sa mga bagay-bagay, no? Especially when it comes to saving things na hindi natin ma-let go. Tsaka yung signature natin as a Pinoy, yung pagsisave ng mga bagay na hindi natin pwede pang mga pakinabangan. Sana all, no? Di sinasayang. Oo. Yes, truly yun. Sana all talaga hindi sinasayang. Kasi in the end, nakakapanghinayang, di ba? Oh. True yan. True, super true. Tsaka alam mo yung parang nasa huli talaga yung pagsisisi pagka nilet go natin yung mga bagay-bagay na pwede pa nating mapakinabangan. Ay, tama yun. Okay, so now let's proceed to another segment, busting myths about eco-living. So now let's bust some myths kasi diba, maraming tao feeling nila eco means mahal or mahirap. Mahal, true. Mahal, pero actually, in the long run, makakatipid ka talaga. For example, reusable products, oo. Pero may initial cost pa din. Pero mas matagal mo siya magagamit. That's true. And marami ng local brands na affordable and eco-conscious. And hindi mo na rin kailangan ng mansion para maging green. And also, hindi mo na rin kailangan maging perfect, no? Start small. Kahit simpleng pag-turn off lang ng mga appliances natin kapag hindi ginagamit or after natin gamitin, eco-move na yun. Yes, grabe no, ang solid ng discussion natin today. Final thoughts guys. For me, being eco-friendly is a journey. So, journey means huwag tayong ma-pressure. Just be consistent and intentional. Okay, that's correct. So, tama siya. Yung eco-friendly is a journey. So, we need to think for the long run. And instead of using cheap products, why not use yung mga reusable? Mahal siya, oo, pero kapag tumagal, dun mo makikita yung pinaka nung binili mo. And small changes are still progress. Today, you can make a big impact. And involve the family and friends. Kapag sama-sama kayo, mas masaya at mas effective yung pagbabago. Yes, totoo yan. So, thank you, Abby, Angel, and May. And sa mga listeners natin, no? Tandaan that you don't have to be perfect. Just be mindful. You start with what you have and where you are. So, that's all for today's episode. We hope that you learn some valuable tips and insights on how to live sustainably. Thanks for tuning in and being part of this conversation. Don't forget to subscribe to our podcast and follow us on our social media for more episodes and updates. And if you like this episode, please share it with your friends and family who might be interested in living a more eco-friendly lifestyle. Yes, and don't forget to reduce, reuse, and recycle. And also, don't forget to take care of yourself. Until next time, stay green, stay mindful, and take care of our environment. See you in the next episode. Bye! Okay, so that's good to hear from you guys. So me too, I also practice eco-friendly living by recycling plastic bottles na pwede pang gawing paso. Alam nyo naman, my Lola and I love plants. So share ko lang din kasi yung lola ko, diba, may mga plants siya dito sa bahay namin. And she have different kinds of pot or yung mga paso. But of course, karamihan sa mga gamit ni Lola is made of plastic. So halimbawa yung mga plastic bottles, diba, yung mga Wilkins ganon, ginagawa namin siya as substitute, and in that way kasi nare-recycle yung mga bottles kaysa itapon lang siya o kaya sunugin na posibleng mga apekto rin sa environment natin.